Or statement muna kung ano yung pinagkakaabalahan ninyo ngayon. Ay, sorry, ready na kayo nata? Okay, go ahead, John. Good morning sa pamamalisan, Rizal Press Corps. Una, congratulations sa inyong pagtitipon sa organization, and I wish you well. Finally, for the first time, the Eastern Group will have its voice heard all over the world. Yes. Para pamamalisan, it's not limited to Pasig or Rizal. It's worldwide news because we're in social media. Plus, nakita ko po ang ating mga membro ay talagang kilala na, veterano na po sa media. So binabati ko po kayo at nakikisa ako sa inyong ginagawa. Malaking tulong po ito sa bansa. Thank you. I'm very busy right now with educating people about the need or yung pangangailangan sa isang constitutional convention. So I think it was a couple of months ago, when July 19 ata, or I forgot, several months ago when we launched the Pilipino Tayo movement, na naging resulta lang po ng ating panawagan sa ating pamahalaan na magpatawag na po ng Constitutional Convention para sa isang tunay na reforma sa national reform sa ating bansa. Anong tawag po nito? Yung kahirapan, yung security, yung kahinaan ng ating seguridad, yung mababang sweldo, yung walang trabaho, yung issues of peace and order, na lumalaganap na namang paglaki ng droga at krimen sa bansa. Lahat po ito ay ang ugat nito ay yung konstitusyon po natin na nagbigay ng sobrang kapangyarihan sa pamahalaan na inaabuso po ng mga politiko just because it's there. Because, you know, sabi nga ni Lord Acton, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. So, yan po nakikita natin. Bakit laganap ang droga? Bakit laganap ang kahirapan? Because of corruption. Kung walang tatanggap sa enforcement groups sa City Hall ng payola sa droga, sa illegal activities, hindi makakalat yan sa isang syudad. Alam ko po yan, dahil ako yung nag-report bilang local government efficiency councilor, and I chair the Committee of Peace and Order, Foreign Public Safety sa Manila when I was younger. And that's how I was able to control and put down. You know, kailangan matakot ang mga kriminal. At the same time, sa korupsyon. Pagkalagana po ang korupsyon, walang papasok na negosyo. Mahirapan na negosyo. Maliban dun sa mga taong malalapit sa kanila, mga negosyo nila. Ngayon po, ganyan ang uso eh. Ang dami yung mga politiko na puro contractor na rin eh. Pa yung sa Kongreso ata 67 ang umamin na talagang contractor sila out of 300. But the rest are allegedly most and a lot of them yung contractor related sa kanila or kanila. So indirectly that's theirs. Ibig sabihin nagiging dami lang. So ibig sabihin kontrata pagka ganun rigged na. So you don't get the best deal, tapos kaya mataas. Kaya merong mga findings na sinasabi ang corruption daw ngayon sa projects pa lang po minsan umaabot ng 35 to 40%. Sa commission lang yun. Pagka ganun po ang kwentahan na matitira na lang sa project is around 10 to 15%. Wala na basura na po ang tawag doon. Kaya nakita po natin na bagamat na kinuwento ng Pangulong Marcos yung kanyang SONA, 5,500 flood control projects na nagawa niya, nagbaha kinabukasan dahil probably, you know, that's why he has to go to investigation, may problema sa mga proyekto. At pagka yung 100 milyon inilagay mo sa
proyekto, tapos kinurap mo naman yung 35 to 40% at 10% hanggang 15% na lang napunan, substandard ang nangyari. Substandard talaga lalabas. Pag sinabi mo 10 metro ang lalim ng desilting o yung pagbukay ng ilog, pagka gano'n ang commission mo, di yung 10 metro, baka 1 metro na lang yun. Diba? Problema doon, paano mo checkin ang flood control? Hukay-hukay kunyari yan, pagpapalaki kunyari ng mga anong tawag po nito, yung mga drainage yan. Paano, saan ang flood control? Dyan po sa ilog. Inukay po namin yan. So gagawin mo. Sige, sukatin mo. Ilang metro? 10 ho. O, ba't 1 metro lang to? Di syempre, natagdagan na eh. So how can you debate with that? Diba? Talaga mo problematic ang flood control na yan. Noon pa, pag sinabi mo flood control, talaga problematic po yan dahil inaanod yan. Diba? Yung mga dahilan po dyan. So, at Diyos na ho ang humatol eh. Hindi ho ba direkta ng direkta na ng Diyos ang humatol. Siguro yung pagmalaki mo yun. So, ibig sabihin po, ang ating Pangulo may have the best and good intentions for our country, pero pagka hindi mo pinagtupad ang batas na maayos at binantayan ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang pag-implement ng budget at pag-implement ng trabaho, babagsak po yan sa korupsyon. Pagka bumagsak sa korupsyon yan, wala nang sira ang buong bansa. Korupsyon ka, so yari ang proyekto mo, may korupsyon ka, hindi papasok ang negosyo. Pag walang negosyo, walang trabaho. Pag walang trabaho, mataas ang presyo ng bilihin, tsaka walang pera ang tao. So yun po ang problema ng korupsyon. Pag may korupsyon, may kahirapan. Pag may korupsyon, may red tape. Pag may red tape, walang negosyo. So bagsak naman po tayo sa ekonomiya. Pag may korupsyon, mahina ang depensa. Dahil yung pera na napupunta dapat sa security sector, ay napupunta sa bulsa ng politiko. So, iyan po ay lahat ng galing sa konstitusyon na nagbigay ng kapangyarihan sa mga opisyal ng gobyerno na sobra. Na yung karapatan na para sa atin, maghanap buhay, lupa, sa yung ating kinikita, yung mga pakinabangan natin, oportunidad magtrabaho ng mga kabataan at ng mga tao at mga tatay, buhay ng kanilang pamilya, ay nasisikil dahil walang trabaho, hindi papasok ang negosyo eh. Dahil maliban bata ka nung politikong in control, hindi ka makakapasok. Kaya dito sa Pilipinas, lahat ng negosyo, hawak ng gobyerno, nasa hawak ng politiko. So, yan po ang bottom line ng Constitutional Convention na amin po minumungkahin na ipatawag, kaya nag-iikot kami sa buong Pilipinas. Ngayon, kinakausap namin yung mga leaders, including local government officials, governors. Kahapon, si Mayor Magalong ay nag-hold na kami ng Constitutional Convention Forum sa CAR, hinos po ng Baguio, imbitahan na lahat ng mayor, lahat ng governor, stakeholders, business people, tribes, police, AFP, community leaders, para talakayin yung issue ng pagpapatawag o paghimok sa gobyerno. Una na ang Pangulong Marcos at pangalawa ang Kongreso na magpatawag na ng Constitutional Convention. Pangalawa ay ang pag-organize po, ino-organize namin po ngayon ang isang Constitutional Convention ng mga tao. Hihingihan namin ng mga representatives ng lahat ng LGUs, lahat ng grupo, religious groups, lahat po, business groups, magpadala ng kanilang mga representante. Doon tayo mag-convene sa isang forum ng hindi ganito pero forum talaga para ho balangkasin at isulat na ang isang saligang batas na nababagay sa ating palagay sa panahon ngayon. You know? Kasi kung isulat po yung 1987 Constitution na yan, para ho sa panahon nila yun.
Panahon po yun na mayroong diktador sa Pilipinas na gusto nilang alisin. So sinulat ng Constitution na yun, primarily to do that. Kaya inalis yung kapangyarihan na yun, binilagay sa Kongreso, sa Senado, sa local government officials. Tapos nakita natin yung resulta. Naging problema, dati may tayo isang diktador, ngayon, nadagdagan. Dati isang diktador na may hawak ng full power sa gobyerno at saka sa pera ng bayan, isa lang. Ngayon, meron ka ng 300 congressman, 24 na senador, pati ang mga LGUs, hirap na hirap. Kahit tanongin kung sino mga mayor, para raw silang namamalimos. Kayo na lang. Lahat tayo, para tayo lagi namamalimos sa gobyerno. Bakit ganun? Anong klaseng sistema po yun na wala tayong kalayaan? Hirap na hirap tayo dahil nakatutok lahat sa kanila. Dahil nasa kanila lahat ng pera, dahil nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Political power will always redound to economic power. So we have to break that political power para tayo as individuals and our nation as a country ay maging malaya magawa ang gusto natin gawin, makapaghanap buhay, mapag-arihan ng lupa, hindi ipitin ang ating mga negosyo at ang karapatan natin magsalita, mabuhay, maghanap buhay. Dito pagkalaban mo ang politiko, may negosyo ka, ipitin ka, pwedeng cancel ang permit mo, so hindi ka lalaban. Ganon din ang mga mayor, mga local government officials, hindi makapalag sa presidente pag lalo na midterm election dahil kailangan nila ng pera. Pag inipit yung pera nila, di wala silang serbisyo sa taong bayan, magagalit ang taong bayan. Ganon din sa mga negosyante, pagka galit sa iyo yung mayor, galit sa iyo yung kung national ang impact ng yung negosyo, galit sa iyo yung politiko nationally, isasara ang negosyo mo, so hindi ka papalag. Di ba? So, mahirap ang buhay. So, walang opportunity. So, yan po ang dahilan kung bakit po kami nananawagan ng isang convention. Chairman, ito ba may pagkakaiba sa federalism na isinusulong noon ni former President Duterte? Meron po. Ang federalism po is a form of government. Yeah. One of the forms of government na isa sa forms of government na pwedeng pag-usapan sa isang constitutional convention. So yung anong pinag-uusapan niyo ng form of government ditong isinusulong niyo na CONCON? Wala pa. Okay. So wala pa parliamentary or presidential? Lahat tayo may sarili-sarili natin. So ang point natin dyan, doon natin pag-usapan sa convention, hindi ngayon. Dahil pag ngayon natin pag-usapan, ang sistema ng gobyerno gusto natin, mag-aaway-aaway tayo. Ayun. Diba? So ang puntos ko po dyan, magkaisa muna tayo na magsama-sama at mag-usap. Doon sa ating convention, doon tayo mag-usap, mag-debate, mag-away, basta walang aalis. Tapusin natin, tapos magbotohan tayo. Anong gusto ng Pilipino? Ibig sabihin, gusto mo federalism, gusto niya ayaw ko ng federalism, so presidential. Doon tayo mag-usap sa convention. Tapos habang nagdidebate, di makikinig mga tao, it makes sense, di ba? Bibigyan opinion. Pag ngayon natin tinawag yan, federalism tayo, di lahat ng mga presidential binasama. So kaya ang puntos ko po, hindi constitutional convention muna tayo. Huwag na yung CONAS, huwag na yung PI, sabit yung PI, nahuli natin sila rin. So huwag na rin yung CONAS kasi hindi natin mapagkakatiwalaan yan dahil sila-sila lang yan. Kung sila-sila lang yan, di interest lang nila ang baka, malamang, isulong, mas maraming pera, mas maraming kapangyarihan sa nila. Pag CONCON, interest natin. Mention kayo ng mga pareho nyo nakilala din mga personalidad na supportive dito sa inyong advocacy dito. Sumama na po sa atin sila Secretary General Attorney, Secretary Fortunato Guerrero, Undersecretary former General Carlos Quita, si Undersecretary and also Lawyer Eduardo Bringas, si Senator Kiringo Honasan, si Congressman Mike Defensor,
mga obispo, sila my father, Bishop Uchbelica, Bishop Benavante, tapos meron po tayong mga educators from the academy who also joined us already, si Professor Froilan Calilong, tapos si Mayor Magalong, tapos si Mayor Mulitas dumating, tapos isa pang Mayor, si Senator Robin Padilla already, sinabi na naman niya na ngayon CONCO na rin siya, so nag-file na siya ng resolution sa Senado. Yes, speaking of, ano palang masasabi niyo doon sa final niya? Kasi sabi niya, para matapos na, kung botohan, pareho ang lower house, upper house, o separate, or anong komento niyo doon? Tama ho yung ginawa ni Robin, tama ho yan, sinapay niya sa Supreme Court. Ngayon, ang tanong, ano sasagot ng Supreme Court? Because now, they have the opportunity to finally resolve it. Dahil matagal na ang usapan yan. Ang sinasabi last time, ang sabi ng Supreme Court, it is a political decision. It should be politicians. Mahirap po yun. Anything you give to the politicians, will go nowhere. Diba? Teka lang, gusto ng Kongreso, teka lang, kami in control. Gusto na sinabi, hindi, kami in control. So, we can't leave it to them. Because both have interest. So, prayer natin, and finally, sagutin na po ng Supreme Court itong tayo na to para, dahil yung mga constitutional writers naman doon sa hearing po na inimbitahan ako ni Robin dumating tungkol sa pagkamatawag ng Constitutional Convention, yung mga writers mismo ng ating Constitution 1987 admitted na nagkamali sila sa aspeto nung unicameral saka yung presidential. Akala nila naka-unicameral na sila. So na-miss out po nila yun. Tapos they admitted na yung point ng federalism, yung aspeto ng federalism, hindi nila naidagdag. So kaya ganyan, we have a government in a country na sobrang abuso ng national government officials dahil sobrang kapangyarihan na meron sila. Buhay natin, kalayaan natin. Ngayon, pagkagalit sa iyo ang gobyerno, wala ka pang kaso, kung pina-arresto ka diba? Hindi pa tapos sa kaso mo, ato ng mga pulis. Dahil ang galit sa'yo, dahil kasalita ka. Malaya magsalita, pero hulihin ka. Diba? Tapos, ang lupa natin, pag-aari na ng gobyerno, pati yung lupang binili mo, babayaran mo sa kanila ng amilyar taon-taon. Yun nga pala, lagi mong sinasabi yun sa iyong campaign, sa advocacy mo yun, na bakit kailangan tayong bayad sa gobyerno? Ilupa natin yun. Anong ibig mong sabihin mo? Ano kasi, paliwanag ko yung regalyang doctrine yan. Yan po ay dala-dala rito ng mga Kastila kung dumating sila. Malayang bayan ng Pilipinas kung dumating sila. We are independent island states. May mga hari na dito. Sila Sulaiman, sila Lapu-Lapu, sila Umabon, sila Hiram. May kanya-kanya na silang teritoryo. Dumating dito ang Espanya, sinabi nila, na-discover nila Pilipinas. Pero sinasakop nila yung mga isla, na 300 year of war against them. So finally, nung naparami ng kanilang mga nakuhang mga isla, sinabi nila Pilipinas to. Dahil yung unin lang attempt, tinatay sila nila Polaco. Diba? So, bumalik sila, iba na strategy nila, inisla-isla nila yung Pilipinas. And suddenly, they declared that the Philippines, to the islands, which was formerly called Ophir, yun po ang ancient name ng Pilipinas. Sabi lang, ito Pilipinas na ngayon after the name of King Philip, or Prince Philip pa naman. By virtue of that, ang Pilipinas, naging pag-aari na ng King. Yes. Just by declaration na amin ito Pilipinas, yung Pangaligan Doctrine that all lands belong to the King. Pinalayas natin ng mga Kastila. Pero naiwan yung doktrinang yan, na imbes na yung
yung lupa, mabalik sa Pilipino, napunta sa gobyerno, na itinatag ng Pilipino para protektahan yung lupa ng Pilipino, kinuha ng gobyerno. So ngayon, ang pag-iisip ng gobyerno at batas, ang lupa, Amin lahat yan. oo, so babayad ka ngayon sa kanila, yung sa binili mo. At pati yung mga public lands, Yes. hindi naman government land yan eh, public nga ang tawag dyan. Ibig sabihin, it's for the people, it's of the people. Hindi government land yan. Ang government land, yung binili mo, government land. Binili ng gobyerno, yun, government land. Pero ang public land, sa tao yan. Pero ngayon, lahat, with virtue of that doctrine na pinakahawakan na ngayon, doktrina lang yan, sa gobyerno na naman lupa. Kaya ang Pilipino, walang lupa. Puro tayo squatter. Pag namatay ka, at hindi na bayaran ng pamilya ng mga bata mo, yung mga anak mo yung lupa, wala kang lupa. And kung wala kang lupa, wala kang security. Hindi ka makapagtanim para kumain. So, wala ka ng pera, wala ka pang pagkain. Pangidata ang labas natin. Lupa mo yun. Pera. Bago pa natin makuha ang sweldo natin, kalahati kanila na eh. Ikaw nagtrabaho, ikaw nag-isip, ikaw namumuna, sa hanap buhay naman. Pero sila magsasabi kung pwede kang mag-operate o hindi. Tapos, kalahati ng ikitain mo kanila. O kaya tayo mahirap, kaya sila mayaman. Saan napupunta ang perang nakuha nila? Marami sa corruption. Okay, that's why we're poor. Now, So, meaning to say, parang ibig sabihin na yung mga yun, ibabalik sa tao. sa tao. Sa tao talaga yan eh. Kunyari, bahay natin. Dapat protektado yan ng saligang batas na walang gobyerno at sino mang tao ang pwedeng kumuha niya nang hindi mananagot sa batas. Oh. Binili mo, tinaniman mo, tinirahan mo, para sa iyo yan at sa iyo mga angkan. I-secured tayo. Okay. Pero may taxation pa rin. Tax ka sa kita mo, hindi sa lupa. Ah. Mag-tax ka rin sa pinagawa nilang kalsada. Mm. Pero yung lupa ko, bahay ko to. I am the king of my home. Binili ko to eh. Para sa mga anak ko to, para sa mga apo ko to. So, isa yan sa mga pag-uusapan dun sa Concon. Sa Concon, masisecure natin yan. Pwede natin ilagay under our Bill of Rights na walang gobyerno at sino mang tao ang pwede kumuha ng lupa na pag-aari na ng tao. So, lalo na tinitirikan ng bahay mo, walang gobyerno, pwede mong imasok, magbuwis at kumuha niya. Dahil protektado yan ang karapatan mo bilang tao. Just because tao ka, may karapatan ka sa lupa. Dahil ang lupa, binigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Okay, so paano natin i-apply ito? Back to zero? Konstitusyon, hindi. Pag-usapan. Number one, yung may mga titulo, huwag na natin galawin. Oh. Title na yan. Mas marami yung walang titulo eh. Kaya sabi public lands. Tapos ang daming taong wala. Pwede nating, itong mga lupang to, pang sakahan. Itong parting to, pang industriya. Dito kayo magtayo ng mga buildings, commerce, kayo magtayo. Pero itong mga lupang ito, para yan sa pamilya, para yan sa tao, para sa kultura. So lahat tayo, meron tayong sarili nating gulayan, bahay, bawat tatay, pag nagtanim, may kakain sa bahay, then you can go out and trade. Whatever, you go to the industries and work, or you go to the industries and sell your products. So secured tayo, hindi tayo gutom. Diba? Yun po. And everybody will have the opportunity to succeed and to grow. Kasi meron ko pag-discuss. So, meaning to say, ako wala akong lupa, may opportunity ako na magkakaroon ng lupa. Lupa at security. Security po ang lupa. May bahay ka. Wala kang pera, pero may tirahan ka. Wala kang pera, pero may kinakain ka. Damihan mo ngayong tanim, meron ka bibenta. You trade well, meron mabigay tayo. It's a start. It's a sure start. Di mo ba? Just because tao ka, yan po ang sinatawag na natural rights. Hindi mo bagong konsepto ito. It's called natural rights. Sabi mo na natural rights theory, na just because pinanganak ka, meron kang karapatan sa buhay, sa lupa, at mag-isip at gumawa ng gusto mong gawin.
Just because pinanganak kami karapatan ka sa lupa. Dahil ang lupa, bigay ng Diyos sa tao. Okay. Yung isang concept na narinig ko, halimbawa, ang gobyerno magtatayo ng pabahay. It's a vertical. Karamihan nga vertical na. Dahil ang gobyerno daw ay hindi negosyo, dapat daw ibigay na yung mga yun ng libre sa mga tao at hindi na kailangan magbayad ng tao sa ipinatayo ng gobyerno. Anong concept na papasok ba ito doon sa sinasabi niyo? Kasi dahil hindi daw negosyo eh. So dapat hindi nahuhulog-hulugan. Well, naniniwala ko kasi ako sa anong tawag nito sa kailangan bigyan mo ng trabaho eh. Okay. You have to make him earn his keep. Otherwise, pag gobyerno lahat ang nagbigay, puro tamad yan. Diba? Hihingi. Kunyari, bibili tayo ng bahay. Tayo. May trabaho tayo. Bibili tayo ng bahay. Eh, nagbibigay na lang pala ang gobyerno eh. Well, manghingi na lang tayo. Diba? So, yung pera din natin, uubusin, hindi pa lang enough for us. However, if we have a government that will allow all of us to work and keep our then we have the power to choose kung anong gusto natin. Gusto mo ng murang bulok, libre sa gobyerno, pero murang bulok. Kung gusto mo ng maayos maganda, pero pabayad yan. Pero masaya ka. Diba? So, kanya-kanya pong kategorya yan. Yung walang-wala talaga, sige, bigyan mo. Diba? Pero, hindi forever. Diba? Bigyan mo na kita ng tirahan para meron ka titirahan. Habang nagsisimula ka, bigyan ka ng lupa para may tataniman. Habang nagsisimula ka, pero pag kumikita ka na, maghanap ka na ng kaya mo. Pero hindi yung forever kitang bibigyan. Then you become a liability to everyone. Then it's unfair. Dahil yung nagtatrabaho, sinisingil ng buwis, yung tinatamad, tinatanggap ng libre. So, ang point po doon, yung awa at yung tulong, hindi mo dapat forever yan. That is for you to start. Simula ka. Yeah. Alright, Chairman, tayo na ako dahil ang mga kasama ko yung tatanong din. Si Kuya Rafi Rico. Magandang umaga po, Chairman. Ang tanong ko po, sir, kasi po may mga pamilya na talagang nag-squat sa lupa ng gobyerno. Ano pong masasabi nyo rito? Kasi yung binabanggit nyo nga kanina na parang ipinifeed natin sila pag binigyan natin ng bahay na tapos meron pang trabaho, parang gano'n ang nabanggit nyo kanina. E paano nga po yun sa mga pamilya na nag-squat sa public land? Ano pong masasabi nyo rin? Marami pong aspeto affected din sa natin. Kasi sabi ko, tulungan, pero wag forever. Diba? Give them the opportunity. Kunyari po, byuda, namatay yung asawa, may mga anak na naiwan, wala ng trabaho. Dapat ang gobyerno, may nakahandang mga pabahay na pwede lang puntahan, dito mo natitira, at trabaho para sa pamilya. Bigyan ng lupa, makapagtanim, bigyan ng kain, bigyan ng trabaho para kumikita. Para pag nakabuelo na, lumaki na yung mga anak, dumami na nagtatrabaho, makalipat na. Ayan. Tulong po yun sa walang-wala. Yun po ang point ko. Pero yung mga tamad, kaya mo mga tayo sa gutom, tamad eh. Diba? Pag nagutom yan, sisipagin na yan. Pero pag puro libre yan, lahat tatama rin. Pagka tinamad po ang tao, babagsak ang ekonomiya. Yun po yung kasi walang nagtatrabaho, walang ipoproduce, bagsak ang ekonomiya, talo ang bayan. So it's not the perfect idea. Now, yung konsepto po na public land, bigay mo na sa tao yan, public land yan eh. Diba? Pero, kailangan merong rules din na, sige, hindi mo pwedeng nakatuwang lang yan. You have to develop it and make it productive. At least, lagyan mo ng bahay mo, tirahan mo, and secure your family. Public land. So, yung mga pabahay ng gobyerno, maganda po yan. Maraming
matutulungan dyan. Pero bukod sa pabahay, bigyan mo rin ng trabaho. Yun po ang mahalaga. Kasi karamihan po talaga sa ngayon, di ba? Pag nagbigay yung gobyerno, napakalayo naman ng lupa na ibinibigay nila. Dating nakatira sa Maynila, meron silang trabaho doon, tapos bibigyan sila sa malayong lugar. Tapos, ang trabaho nila nasa Maynila. Tama po yan. Kailangan buo ang komunidad, may trabaho, may eskwelahan, may sabahan, may bilihan, may trade, may economy, may bahay. Hindi pwedeng may bahay, walang ekonomiya, mamatay yun. So, ganoon po yun. Okay, thank you po. Si Felix Tampuco ng DZRJ. Ganoon, magandang umaga po. Thank you, Sir Felix. So, namin dito dati. Itanong ko lang po kasi ang paninindigan yung Minister. So habang sa Kongreso, meron initiative para mag-convince on us and meron ding people's initiative. So, ang gusto kong itanong, hindi doon sa anong pagkakabala dalawa, yung paninindigan nyo doon. Kasi may mga provision doon, yung economic provision ng 1997 Constitution, yung pagbibigay ng karapatan doon sa dayuhan na magkaroon ng 100% ownership ng lupa ng Pilipinas. Ano pong paninindigan nyo pagdating doon? Pangalawa, para sa tanong na lang, ano yung panindig position nyo? Pagdating doon sa issue ng phase out ng POGO, okay lang ba na basta sarado lang? Hindi ba dapat mayroong kasuhan o sabihin na sa likuran at nagkaroon ng korupsyon kung bakit kapag-operate ang illegal? Thank you po. Thank you. Sir, give you a better context of the Concord Initiative. Noong 2013 po, unanimously pinasa na ng Congress ang pagpapatawag ng Constitutional Convention. Last year pa, unanimous na. Tapos, ang nangyari dyan, inupuan ng Senado dahil ayaw nila na voting jointly. So, namatay po yung proposal na yun, kaya napunta ang Kongreso sa PI na sobrang nabisto di ba? Bigay ng ayuda, tapos pipirma ng amendments. So, parang may nahuli yung panluloko. So, kaya ang ginawa ng Kongreso at Senado, nag-usap at nag-agree na hindi, magkana na lang tayo mag-RBH, yung Resolution of Both Houses 6 and 7. Nagawin nyo yung inyong mga amendments sa Kongreso, tapos pasa nyo sa amin, gagawin namin yung mga amendments namin dito doon sa Senado. Ang problema po nun, bagamat sila ay nagkaroon ng pagkakasundo, wala ho yun sa kapangyarihan ng Senado at Kongreso dahil hindi yun kasali sa modes of amending or changing the Constitution na ibinigay na sa Ligang Batas. So yan po, pag natapos po nila yan, kukwestiyonin po yan sa Supreme Court. So yun po ang issue doon. Kaya ako tinutulong ang Constitutional Convention. Ang telling Congress, balikan na lang natin yung pinatawag nyo at pinasa nyo na noon. Yun na lang ang gawin natin. Dahil sa Constitutional Convention, lahat po tayo kasali. Magkakaroon tayo ng partisipasyon, pumili ng ating mga delegado, na feel na ang pakiramdam natin, itong taong ito ang nagre-represent ng mga damdamin at gusto ko mailatag sa gobyerno. Kaya ko na rin, lupa. Gusto ko nyo sabi ni Greco. Gusto ko magkalupa. Gusto ko nyo sabi ni Greco. Gusto ko yung malakas na bansa na kaya ko ipagtanggol sa mga dayuhan. Gusto ko nyo sabi ni Greco na meron kami trabaho, may mataas na sweldo, maayos ang komunidad. Nakinis. Gusto ko yun. Si Greco ang aking delegado dyan. Kasi I'm representing you. Sabi naman ng isa, gusto ko yun si NEP. Para may representative kami ng media at saka dito sa Eastern Group o sa chairman. Gusto ko kasali siya dahil media, he will represent media. So, tayo umuupo. Pag tayo umuupo, di may susulong natin ang interest ng media, may susulong ang interest ng lupa, tatay, kabataan, di ba? So, yun ang kagandahan. Pagka ginawa nilang ko nasa PI, interest nila. Extension of yung term extension, more power, more money, diba? So, yun po yun. So,
Ang pangalawa pong tanong, yung ano, second tanong, kuya? Pogo base out. Pogo. Ayaw mo kasi ng Pilipino yung Pogo eh. Di ba? So dapat magkaroon talaga ng investigasyon doon sa buong yan. Kasi ang Pogo naging illegal eh. Pero ang issue kasi dyan, yun pa yung mga illegal. Diba? So pangalawa, ang issue po dyan, ang sugal po kasi, ano yan eh, pinsan ng droga, paglalasing, nangawan, prostitution, yan po yan. So hihirap po ang bansa dyan. So ayaw po natin talaga ang sugal na kumalat. Now, ang problema ho, isa pang problema, pangatlo, dyan sa ginawang yan, na dumami yung illegal. Binawal mo eh. So dumami yung illegal ngayon. Paano mo ko i-address yun? That is another issue na kailangan i-address ang pamahalaan. Dahil parang weteng yan. Parang STL. Kung merong legal, STL, natutuloy ang weteng, legal. So ganun po rin po yan. Ganun ang nangyayari ngayon sa Pogo. Bawal ang Pogo, pero baka may pugita na lobas. Diba? So paano mo i-contain niya? So that is something that the law enforcement group or sector and security group should address. Dahil pagka ngayon, ang nangyayari ngayon, lumalaki yung underground industry. Diba? Ibig sabihin, magpapatuloy po yan sa pamamagitan ng suhol. Ang susuhulan mo dyan kasi mga nanguhuli. Diba? So yun po ang bago negosyo. So tama, pagbawal natin ang Pogo, pero anong gagawin mo ngayon sa illegal na sugal na kumakalat na? Si Ma'am Elma ng Filipino Bureau. Good morning, Ma'am. Good morning po. Meron lang akong napansin na binanggit nyo tungkol sa lupa. Na lupa mo na, eh binabayaran mo pa. Ano mo kaya magagawang tulong dun sa may titulo ka, pero hindi ka makakuha ng tax deck dahil hindi mo mataas na nasa local government. Mayor? May magagawa ba? Totoo na yun. Kung si Mayor ayaw, Ayaw pa rin po. May magagawa ba ang gobyerno sa ganon? ano yan? Kaso po yan. You have to go to a lawyer and May titulo ka, tax deck lang kinukuha mo, kailangan ka pong pag-file ng kaso. Punta ko kayo sa ARTA at sa DLG para sumagot sila kung bakit hindi ko ibinibigay. Dahil bawal yan eh. Kung may titulo ka na, May titulo. siyang tax deck dapat ilabas na yan. Kaya nagulat ako nung sinabi nyo na pag may lupa ka, nagbabayad ka pa. Pero ayaw naman nila magbigay ng tax. Bawal Paano mo yung yun. lupa? Well, sa iniisip ko, gusto nila sa kanila na lang. Pwede ko. Diba? Simple, kasi pinamimigay nila sa mga kakilala lang nila eh. Pahuli ko natin. Pagkahilingan kayo, di pahuli natin. Matagal na akong ginagawa yan. Oo, tama naman. Matagal na akong ginagawa. Babanggitin ko na binawa ng property. May titulo, pero ayaw magbigay ng tax debt. Gawa niyo ng sulat. Gawin yung sulat, formally, pa-receive ninyo. Para pag hindi sinagot, dali natin sa DLG. Dahil yung kanilang violation ng ARTA rule, ARTA law, pwede silang kasuhan doon. Ombudsman nga po, walang nagawa eh. Babalik-balikin pa lang eh. Iyan po ang problema ng saligang batas. Yes po, Kasi yun sabi ko, wala tayo matakbuhan. Pagka hindi na kumilos ang ombudsman, kawawa na ang bansa. Opo. Under nila yun, pero wala silang magawa. Pwede lang, pwede isigan, kasuhan, di ba? Opo. So yan po sinasabi ko, kaya ako itinutulungan ko. Dahil wala na, hopeless na tayo eh. Ang dami mga abusadong politiko. Kinasuhan mo na, kinulong mo na, in-expose mo na. Pero balik na naman sa pwesto. So parang nabura lahat ng kasalanan. Balik na naman sa dati pa. Kasi nga hindi naman na ipigilan. Paano hindi na kukulong? Hindi lalo mas malakas ang loob nun. Sa Constitutional Convention po,
mapipigilan natin yan. Isang paraan dyan, kahapon pinag-uusapan namin na General Kika, na Atty. Bringas, at Mayor Magalong, is to create a People's Commission na ang trabaho lang nun, People's ko ito, mag-audit at magpaalis ng mga corrupt na mga opisyal from the barangay to the local government, pataas sa national government. People's audit na hindi swelduhan ng gobyerno, hindi appointed ng presidente, hinayang ng tao. Audit natin. Tapos dapat goes through the process at nalaman na binulsa mo yung pera kinurapot. Sipa ka na dyan, tanggal ka na. Kulong ka ba? Pagka malaki ang pag sobra pag mataas ang pwesto mo, malaki ang pera hinahawakan mo, pwede ka rin patayin. Sobrang malakas po sa gobyerno, parang napakahirap kalabanin. Totoo po yan, ate. Napakahirap. Yan po ay natin lahat, predicament natin lahat. Predicament po natin lahat. Kaya nga tinutulak ko po ang Constitutional Convention na dito tayo may hope. Dito natin pwedeng baguhin yung sistema yan. Pag nanahimik na ang ombudsman, nanahimik na ang korte, nanahimik na yung ospital, wala ka nang magawa. O yung munisipyo, wala ka nang magawa. Isipin nyo, may Supreme Court decision, hindi nasusunod. Ang nasusunod yung batas nila. Sila. Local government. Yun. Dapat po. Sige po. Salamat po. Tinungkot mo naman Sabi lang na, hindi ako. Tinungkot mo naman Benolan, kamu nak si Dylan Junior. Ni satu bro. Chairman, ano na kung aware po kayo dun sa 9.6 billion na project ng LGU ng Pasig na gagawa ng Pasig City Hall Complex? Plano pa na ata. Plano. So, in that amount, naniniwala po ba kayo na wala mangyayaring corruption? Kasi mas malaki pa sa budget ng Senate building na itatayo. 8.something billion lang ito, 9.6. Ang problema ko dyan, hindi ko pa napag-aralan yung buong proposal. Nakita ko lang yung videos and then I read one article talking about masyadong mahal. You know, so ang tanong ko kasi dyan, magkano per square meter According to budget, 100 something thousand. Mas mahal pa dun sa mga sa Soler, sa mga bigati. Masyadong mahal. Masyadong overpriced. Overpriced. Kung ang usapan natin dito is 200,000 per square meter, masyadong mahal. Itong building na ito siguro, walang finish, structure lang. Naitayo ito siguro mga 20-25,000 per square meter. Naitayo. Finish to, ito ganito ang finish. Pwede ito sa 30-35,000. Yung ganito. So, you can imagine, ano itsura ng 200,000? So, ang problema, makakompromise yung mga social services sa ganun laki na. Sa health, masyado malaki. I'm not judging Vico, no? Kasi plano pa lang naman yun. Pero yung binato nyo sa akin, presyo ng 200,000. May nanalo ng leader. Ipupush na yata ang well, pwede mo nating itanong at para maipalawanan. Bakit lagi 200,000? So, ikaw bilang corruption advocate, nagmo-monitor po kayo personally para tingnan kung walang paglabag o walang pang-abuso mangyayari corruption dito sa Pasig City. Oo, definitely. Hindi ko kasi alam yung detalye, pero yung bato nyo lang na informasyon sa akin, ano yun, parang sa amin nun, ano yun, kailangan tingnan kagad. You know, titingnan mo kasi dyan yung bill of materials. Una yung plano, ano ba plano, ang itsura, gano'ng kalaki, tapos ano ang design. Pakita mo natin, hihingin mo na kayo ng bill of materials. Hahanapin mo, bakit nagmahalan? Bakit ano dyan ang mahal? Ayan, so pag nakita mo yan, ma-identify mo na kagad, dito nagmahal. And then pwede may recalibrate. Hindi naman pala kailangan ginto ang ilagay dyan, pwede naman pala semento lang, parang ganyan, di ba? You know,
para maging may iba lang ang disenyo. Pag, ang point lang po dyan, kaya lang nagmamahal dyan, depende sa disenyo. Kung gusto mong ginto, mahal talaga. Diba? Pero kung gusto mong simple lang, ayun, pwedeng mura yun. Gaya po, ito, simple lang. Diba? Ikiligis, tapos, simple lang. Pwedeng ganyan. Maayos naman tayo. Diba? Pero kung gusto mo na, ano, pwede mong pamahalin ito. I-high ceiling mo, gawin mong marmol, palaparin mo. Lagyan mo ng helipad. Gawin mo yung mga ganun ba? Ang ganun features, diba? Gawin mo security, high-tech, lahat-lahat, yung mga salamin mo. So, it's a matter of choice. So, pero 200,000, ano, hotel. Matay yung hotel, diba? Small pa sa solar. Yung mga solar na, sa mga 70,000 lang. Ayan. Hindi na kailangan na anti-corruption chairman dyan. Para sabihin mo, kailangan lang. Alam na natin natin, yung po, sabi ko 7,000. So medyo kailangan natin makita yung design. Tapos, yun ang kailangan dyan, makita yung design, tapos makita yung bill of materials, tapos ipaliwanag noong arkitekto at noong designer kung ano yung ginawa niya. Pero sa ngayon po, kinakailangan ba talaga na magkaroon ng ganun ka-in-granding city hall building sa laki ng problema? Bilang taga-Pasig. Bilang taga-Pasig. Doon ba, tanongin natin yung mga taga-Pasig kung papibiliin sila yung mag-aarang city hall o yung mga pang-araw-araw na pangangailangan nila, mga social services. Karinig ko, tama mo yung Kasi design. priority sa meeting natin, ano ba dapat mauna doon? Yan po ang tamang tanong. Oo. Pag na-determine nyo Yung dyan, mag-aarang building o yung mga basic services na sa mga tao? yan po ang tamang tanong. Yun ang tanong natin sa ating mga babae. Chairman, isa na lang. Hindi kami ng mga reporter ang report ng siya. Ibang reporter nila included na din dito sa 9.6 million. Il-advise daw yung Pasig LGU kasi yung IT infrastructure nila ay may nanalo na. Itatayo pa lang. So sabi ng DICT spokesperson, il-advise yun kasi dapat yung malapit na matapos, yun na lang bibili. Kasi ngayon daw, sabi is, after 3 years, 4 years, magbabago. Tama. I think si Mayor Vico should consider those opinions at patingnan niya kung bakit yun sinasabi ng DICT. 1.2 billion awarded na. Pwede naman niya patingin niya. Pero I think si Mayor Vico should look into these reports na mahalan ng tao, ang advice ng DICT ganito. Kasabi mismo ng DICT, bakit ganito? Anong advice? Then he can make a decision. Ako naman, tiwala naman ako sa ni Vico yung kanyang sinseridad at integridad. He wants to keep it. Pero minsan talaga nalulusutan ka, diba? So kung this is one of those instances, dapat alamin niya. Dapat alamin niya. Then he makes a decision. Mahusay naman si Vico ngayon. I'm sure he will make the right decision. Yeah. Chairman, gusto pa namin tumagal. Siguro another time. Last message nyo lang po sa ating forum. Ako, sa ating mga kasamahan dito, maraming salamat sa pagkakatabiligin nyo sa akin bilang kasamahan. Ngayon, aking pamilya ay nasa Pasig na. Naibitahan nyo ko rin sa karangalan ko. Asahan nyo po ang support ako sa inyo. Sa inyong ginagawa. Patuloy nyo po ito ginagawa nyo dahil yung pagiging yung maririnig ng tao tayo, educate ng tao, nakatulong po sa bansa nyo. People are intelligent and they get involved. So, we need to get them informed so they will be intelligent so they will be involved. Asahan nyo po support ako sa grupo, palaking nyo po ito. Sa ating pong mga kababayan, ito po
po ay panahon na tayo ay muling manindigan para sa ating bansa. Dahil naghanap po masyadong kahirapan, naghanap po ng trabaho, nawawala ng pag-asa, very unstable ang security natin, very volatile and exposed tayo sa seguridad. Kita natin ang paglaganap ng droga, krimen, kahit sabihin, parang hindi totoo yung naririnig natin sa nararamdaman na nakikita natin. So, na sinasabi ng gobyerno, laganap po ang korupsyon ngayon. And I believe that a lot of people feel the same way because people talk. Bring up nila sa akin 9.6 billion na yan. So, may mga isang people will always know. So, and kailangan tayo ng bansa para pigilan at mapigilan yung paglaganap at paglaki nito na when we expose the truth, napipigilan po yan. So, dito naman sa Pasig, mahuhusay ang ating mga opisyal, di ba? Maaaring yung mga issue yan na gamitin sa politika, pero si Vico, si Roman, matataas ang integridad ng mga tao yan. So, supportahan, tulungan natin sila, ilagay natin sa kanilang mga issues na dapat nilang sagutin para kanilang masagot, ma-address, magastos ang nila ng tama. Ayan po, para mapigilan natin yung paglaganap ng kasamaan sa ating bansa po. Diyos na ako magre-reward sa ating yan. Ngayon, sa darating pong eleksyon, pumili ho tayo ng mga husay na tao. Ito ang ating panawagan sa ating mga bayan. Diba? Babaha ho ang pera sa eleksyon. Diba? Pero yung boto niyo yung tama. Yung boto niyo mag-alis sa inyo sa kahirapan. Yun po. So maraming salamat. Ako ay hopeful na we will see greater things in the future. Alright. Thank you, Chairman. Thank you.